Sa isang sulok ng pamilihang surplus, natagpuan ko ang isang lumang cabinet na hapon. Mula sa unang tingin pa lamang, nahulog agad ang loob ko dito. Perpekto ito para sa aking kwarto, kahawig ng mga kasangkapan ko, maganda, at may kantab pa. Sa kabila ng tagal nito, mura ang halaga na inalok ng may-ari. Matagal na itong nakatambak dito, sabi ng matandang nagbebenta. Mukhang ikaw ang tamang tao para dito. Masaya akong binili ang cabinet at agad itong dinala sa aking bahay. Nilagay ko ito sa tabi ng aking kama, at tuwang-tuwa akong pagmasdan ang bagong karagdagan sa aking kwarto. Pero nang dumating ang gabi, nagbago ang lahat. Alas 12 ng gabi, nagising ako sa isang malamig na simoy ng hangin. Narinig ko ang kakaibang tunog na nagmumula sa cabinet, tila ba may kumakaluskos sa loob. Dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang pinto ng cabinet. Wala namang kakaiba sa loob. Iniisip ko na baka imahinasyon ko lang iyon, kaya bumalik ako sa pagtulog. Ngunit gabi-gabi, paulit-ulit ang mga ingay. Minsan, naririnig ko ang mahihinang yabag at mahihinang bulong. Hindi ko na matiis, kaya nagdesisyon akong usisin ang loob ng cabinet sa liwanag ng araw. Habang binubuklat ko ang mga drawer, may napansin akong maliit na liham na nakaipit sa isa sa mga sulok. Sa liham na iyon, nakasulat ang isang kwento. Isa itong sulat mula sa isang Hapon na sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa kanyang mga salita, ginamit ang cabinet bilang taguan ng mga lihim at kayamanang ninakaw. Ngunit nag-iisa siyang namatay sa loob ng cabinet, at ang kanyang kaluluwa ay nananatili roon, hindi matahimik. Isang araw, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa aming bahay at nagkayayaan ang mga bata na maglaro ng taguan. Masayang-masaya sila at ang kanilang tawanan at hiyawan ay nagbigay sigla sa buong bahay. Habang naglalaro sila, napansin kong may isang batang nagtatago sa aking kwarto. Isa siyang batang babae, si Ana, na mahilig sa mga taguan na mahihirap hanapin. Pumasok si Ana sa kwarto at napansin ang cabinet. Dahil perpekto itong taguan, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Pagkatapos niyang magsara ng pinto, biglang naging kakaiba ang paligid. Ang dati masayang tawanan ay napalitan ng katahimikan. Nagsimula nang hanapin ng mga bata si Ana. Tinawag nila ang kanyang pangalan, pero walang sumasagot. Dumaan ang ilang minuto at nagsimula na kaming mag-alala. Pumasok ako sa kwarto at sinubukan buksan ang cabinet. Pero nagulat ako nang hindi ito mabuksan, parang may nagbabarang puwersa sa loob. Sa aking pagkataranta, naalala ko ang liham ng sundalo. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari sa loob, pero alam ko na may kakaibang puwersa sa cabinet na iyon. Simula noon, tinakpan ko na ang cabinet at hindi ko na ito binuksan pa. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong maranasan ang higit pang mga kakaibang pangyayari. Sa gabi, naririnig ko ang mga hilanghing at hagulgol na tila nagmumula sa loob ng cabinet. Ang ilaw sa aking kwarto ay biglang-biglahan namamatay at bumabalik, nagiging sanhi ng mga anino na parang gumagalaw sa sulok ng aking mata. Minsan, nararamdaman ko na parang may malamig na kamay na humahaplos sa aking balikat habang ako'y natutulog. Hindi ko na kaya ang takot na nararamdaman ko, kaya nagdesisyon akong humingi ng tulong. Tinawagan ko ang ilang paranormal experts at ghost hunt vloggers upang suriin ang cabinet. Dumating sila isang gabi, dala ang kanilang mga kagamitan, mga EMF detector, night vision camera, at EVP recorder. Pinag-aralan nila ang buong kwarto at sinet up ang kanilang mga gamit. Plano nilang manatili ng magdamag upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Habang nagse-set up sila, nagkwentuhan kami tungkol sa mga nakakatakot na karanasan. Nagsimula na ang gabi at tahimik kaming nag-obserba. Alas 12 ng gabi, nagsimula nang mag-react ang mga kagamitan. Ang EMF detector ay biglang nagpakita ng mataas na readings. Ang EVP recorder ay nakakuha ng mga mahihinang bulong at hilanghing na tila ba